Hi guys! Welcome back to Japan Diaries with Hazel. Kung mahilig ka sa travel, food trips at mga lakad na minsan walang plano pero laging may pagkain, nasa tamang channel ka. For today's vlog, samahan niyo ako sa isang chill pero super worth it na day trip sa Atami. From peaceful shrine vibes hanggang food hunting at ultimate relaxation sa isang traditional Japanese hotel, tara na! Hi guys! May maliliit na details na mapapatingin ka. Yung hangin, yung tunog ng dahon, yung liwanag na tumatagos sa pagitan ng mga puno, at yung pakiramdam na parang may presence, yung lugar na hindi nakakatakot, pero parang may lalim na hindi mo ma-explain. Habang naglalakad ka papasok, mapapansin mong nag-iiba yung facing mo. Hindi mo namamalayan, bumabagal ka. Mas nagiging aware ka sa bawat hakbang, sa bawat hinga. Parang yung lugar mismo ang nagre-remind sa'yo na hindi mo kailangang magmadali. Bakit must visit ang lugar na to? Rare na mix ng nature at spirituality, hindi lang siya shrine na titignan mo. Mafe-feel mo siya. Yung kombinasyon ng ancient trees at tahimik na paligid, parang natural na reset button sa utak. May unique na energy, kahit di ka spiritual, kahit hindi ka naniniwala sa power spots, mapapansin mo pa rin yung calm na dala ng lugar. Hindi siya hype, ramdam talaga. Perfect break mula sa usual Japan itinerary. Kung galing ka sa busy places tulad ng Tokyo, ibang klase yung contrast dito sa Atami. Mas slow,
Mas grounded, mas personal yung experience. Hindi lang siya visual, immersive siya, hindi sapat yung picture lang. Kailangan mong lakarin, damhin at pagtagalin kahit konti. Doon mo maiintindihan kung bakit special yung lugar. May meaning na pwede mong dalhin pa uwi. Yung simpleng pag-ikot, paghinga, pag-pose, parang maliit na ritual na hindi mo namamalayan pero may epekto pag alis mo. Sa totoo lang, hindi siya yung tipo ng lugar na sisigaw ng wow sa una. Pero habang tumatagal ka doon siya tumatama at paglabas mo, mapapansin mo, parang may naiwan kang pagod sa loob at may dala kang konting katahimikan palabas. Ang Kinomiya Shrine ay isa sa pinakamatandang shrine sa Atami at kilala bilang isang power spot para sa good luck at long life. At yung pinaka-highlight dito, yung legendary na Ukuso Camphor Tree, isang higanting camphor tree na sinasabing mahigit 2,000 taon na. At ito ang pinaka-interesting. Sabi ng mga locals o mga nakatira dito, kapag inikutan mo yung puno, dadagdag daw ng 1 taon sa buhay mo. Kaya makikita mo, maraming dayuhan na dahan-dahang umiikot dito. Hindi lang dahil sa paniniwala, kundi dahil gusto rin nilang i-enjoy yung moment na katulad ko. Parang ritual siya na hindi mo kailangan seryosohin. Pero somehow, mararamdaman mo pa rin yung meaning niya. Bakit nga ba kailangan mong hawakan ang camphor tree? Sabi nila, may isa paniniwala na mas tahimik pero mas personal. Ang pagdampi o paghawak sa puno. Sinasabi na kapag hinawakan mo daw ang Ukuso Camphor Tree, parang kumukunik ka sa energy nito. Isang buhay na saksi sa libo-libong taon ng kasaysayan. Hindi lang siya basta puno. Para sa marami, isa siyang simbol ng longevity, resilience at continuity. Ilang bagyo, lindol at henerasyon na ang dumaan, pero nandun pa rin siya, matibay at tahimik. Kaya kapag hinawakan mo siya, parang may moment na humihiram ka ng konting lakas, nagre-reset ka ng sarili mo, at nagkaroon ka ng grounding, literal at figurative. Yung iba, ginagawa nila ito habang tahimik lang, walang wish, walang dasal. Yung iba naman, nagwi-wish ng health, long life o clarity. Pero kahit anong gawin mo, ang mahalaga ay ang pose. Yung experience mismo ang ritual. Kung pupunta ka rito, wag lang basta magpicture. Lumapit ka sa puno, hawakan mo, ramdamin mo yung texture ng buong puno, yung lamig, yung presence niya. Tumigil ka sandali, huminga, makinig. Kasi yung tunay na power ng lugar, hindi lang sa paniniwala, kundi sa kung paano kanya pinabagal at pinaalala minsan na okay lang tumigil at kumunik kahit sandali lang. At bago ako umalis sa Kinomiya Shrine, napahinto muna ako sandali.
tahimik lang, nakatingin sa paligid, sa mga puno, nakiramdam sa hangin at sa mga taong tahimik din nagdasal, may kakaibang feeling. Parang kahit saglit lang, tipong mapapapikit ka muna tapos magpapasabi ng worth it lahat ng lakad. Honestly, hindi naman plan kumain doon. Pero minsan, yung mga unexpected stops ang pinaka-memorable sa travel. Kaya lesson learned, maglakad ka lang kasi minsan, pagkain ang makikita mo sa dulo. Look at the place, guys. Maliit lang siya pero parang siyang oyster bar. Isa. Anong kinain ko? Pizza. And sparkling wine. With steamed cheese.
Ayan, dahil mga pagod na sa kalalakad at busog na rin, check-in na tayo sa Hotel Onoya. Pagpasok pa lang, parang sinasabi ng katawan ko, finally, pahinga. Pagdating sa room, grabe talaga. Yung ocean view room namin, parang sariling viewing deck ng dagat. Kahit nakahiga ka lang, ang ganda ng view. Perfect pang sunrise o sunset moments. Promise. Tapos, kung gusto mo ng mas authentic na experience kagaya nito, meron din silang traditional tatami rooms. Yung amoy pa lang ng tatami mats, nakaka-relax na. May putong na ilalatag sa gabi. Sliding doors at low table. Parang nasa old school Japan ka. Ang cozy sobra. Bonus pa, malalaki yung rooms nila compared sa usual hotels sa Japan. Kaya hindi ka masisikipan. Perfect kung group or family trip. Sabi ko nga kanina, ang Atami ay isa sa pinaka-famous onsen towns sa Japan at kilala siya for seaside hot springs, meaning habang magbababad ka o nagbababad ka, may view ka ng dagat. Sa Hotel Onoya, hindi lang basta onsen. May iba't ibang bath experiences ka. Yung sikat nilang Roman bath, mala European palace ang dating. High ceilings, columns at sobrang laki ng space. Pero meron din silang mas traditional, open air baths o routine buru. Kaya pwede kang mamili kung anong vibe ang trip mo. Classic Japan or Western luxury. At syempre, part ng experience ang yukata. Bibigyan ka ng comfy na robe na pwede mong isuot habang paikot-ikot sa hotel. Feeling mo, nasa legit Japanese getaway ka talaga. And finally guys, the moment I've been waiting for, kainan time! Dinner buffet. Game plan ko, round 1, behave muna. Kunwari disente. Round 2, okay, medyo seryoso na. Round 3, wala na. Bahala na si Batman. Ending, busog, masaya, at hindi na halos makalakad. Pero worth it, 100% talaga. So, if you're looking for a place na may konting nature, sobrang relaxation at solid na food trip, Atami hits different. So, don't forget to book your next itinerary dito sa Atami. So ayun, isang perfect mix ng nature, relaxation at food trip dito sa Atami. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, don't forget to like, comment at mag-subscribe sa Japan Diaries with Hazel. I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong lakad, food trips at Japan adventures. Comment nyo sa baba kung saan pa ang gusto nyong puntahan natin next. Baka yun na ang next diary natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on my next Japan Diary!